Magandang araw po muli sa inyo lahat mga guys, mga farmers. Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video nito kung mapansin po nyo, nandito po ulit tayo sa ating pong mga tanim. Yan nga po yung ating pong tanim naman eh. Yan po. Nasa gawing likuran po natin. Ayan nga po ay more than 1 month na po. Kung natatandaan po ninyo na tayo nga po ay nagtanim ng mani rito, ay yan na nga po yung ating pong tinanim na mani. Na sa ngayon nga po ay more than 1 month na po siya. At ito na nga po mga guys, mga farmers, yung ating pong tanim na mani na more than 1 month na po. Yan po. Kung mapapansin po ninyo ay magaganda po sila, malalago. Kahit na tag-araw po yung season po natin ngayon, ay green na green po yung mga dahon po niya mga guys, mga farmers. At kasalukuyan po silang namumulaklak po ngayon. Ayan po. Ayan po yung mga bulaklak po nila. Ayan po mga guys, mga farmers. Ayan po, mga ilang linggo na lang po at ma-harvest na rin po natin to. Ayan po, kung natatandaan po ninyo na may video po tayo na nagtatanim po tayo rito ng mani, mga guys, mga farmers. Ayan po, ini-update ko po sa inyo. Ito po ang ating pong tanim na mani. Ayan po. Magaganda po yung pagkalago po nila. Green na green ang kanila pong mga dahon. Ayan po. So mga guys, mga farmers, ito nga po ay maliit na lugar lang po dahil sa ito po ay likod lang po ng aming bahay, or nasa likod lang po ng aming bahay ang pinagtamnan po natin itong ating pong tanim na mani. Yan po. Ito po yung bahay natin. Yan po. Yan po, hindi pa rin po natatapos gawin ang ating pong bahay. At ito nga po yung ating pong tanim na mani mga guys, mga farmers. Dito lang po sa likod po ng aming bahay. At yun pong una po nating tanim na mani ay dito po mga guys, mga farmers. Yun po. Doon po sa may tanim na dragon fruits ay nagano po tayo, nagtanim din po tayo ng mani. Yan po. Yan po, i-harvest po natin mamaya. Yan pong ating pong tanim na mani na yan. Nag-intercrop po tayo dito sa ating pong tanim na dragon fruit. Yan po. Ating pong dragon fruit. Yan. Update na rin po tayo sa ating tanim na dragon fruit. Malalago na po sila. Yan po. Yan po mga guys, mga farmers, yun pong tanim natin na una na mani. Yan po. Yan po ay may mga laman na po dahil sa subukan na po namin mag-harvest dito. Kaya kung mapapansin po ninyo ay madalang na po siya. Pero marami pa rin po yan mga guys, mga farmers. I-harvest po natin yan mamaya. At yun nga po yung ating sumunod na tinanim. Ito po. Yan po. At nagsimula na nga po tayong mag-harvest ng mani mga guys, mga farmers. Yan po, ganito lang po yung pag-harvest ng mani. Madali lang po, binubunot lang po natin. At dahil sa malambot nga lang po yung lupa, kaya yan, binubunot lang po natin ang pag-harvest ng mani. Kailangan lang po ay panatilihin nating malambot ang lupa ng ating pong tatamnan ng mani.
kung sa gayon po ay madali lang po siyang bunutin ang ating pong mga i-harvest na mani. Yan po. Yun nga po, nabanggit ko po na madali lang pong mag-harvest ng mani. At ang mahirap lang po dito ay yung maghimanting o yung magtanggal ng kanya pong laman o yung bunga sa kanya pong katawan. Yan po, isa-isa po natin tatanggalin yan para yun nga po, ma-harvest nga po natin ang ating pong tanim na mani. Yan po, ganyan po yung gagawin po natin. Lahat po ng ating binunot na mani o yung ating pong hinarvest na mani ay ganyan po yung gagawin po natin. Yan katulad po ng ginagawa po natin. Natanggal po natin isa-isa sa kanya pong katawan or yung puno, ang kanya pong laman or yung bunga. Para nga po ma-harvest po natin ang ating pong tanim na mani ay ganyan po yung ating pong gagawin. Ayan po mga guys, mga farmers, ang ating pong na-harvest na mani. Nahimay na po natin, natanggal na po natin po sa kanya pong katawan ang laman po ng mani. Yan po. At ang iba po ay hindi pa po nahimay. Yan po. May pang merienda na po tayo mga guys, mga farmers. Yan po. Yan po ay hugasan lang po natin at ilalaga at pwede na po natin kainin. Yan po. Yan po ay dito po natin na-harvest sa lugar na ito po. Yan po. Bali dito po sa pagitan po ng tanim po natin na mga dragon fruit. Yan po, dito po tayo nagtanim. Yan po. At dito rin po natin yan hinarvest. Itong ating pong mga mani na ito po. Ibilang lang po tayo ng ilang linggo pa at makaka-harvest na po ulit tayo dito. Yan po. Yan po yung sumunod na tanim po natin, mga guys, mga farmers. Yan po. Magaganda po yung sibol niya dahil malimit. Yun nga po, nabanggit ko po na kahit po tag-araw ay maganda po yung pulas niya o maganda po yung mga dahon niya. Yan po, green na green. Yan po. Ayan na po yung ating na-harvest naman mga guys, mga farmers. At ilalaga na po natin yung iba para mamerienda po natin mamaya. Tapos hugasan po natin to pagka bago natin iluto. Ilaga po natin yung kalahati para mamerienda po natin mamaya. Magbibigay din po tayo sa ating pong mga kapitbahay, mga guys, mga farmers. Ayan po, hugasan po muna natin bago po natin ilaga ang ating pong mani. Yan, masipag lang po tayo magtanim mga guys, mga farmers. Hindi po tayo mawawalan ng mamimerienda. Kaysa bibili pa po tayo ay napakamahal po ngayon ng mani. Nilaga na ganito po. Konting area lang sa tabi ng bahay natin. Pwede na po tayo magtanim. Ito niladong manin natin, yan ang mas healthy na manis. Marami talagang benepisyo ang manis. Sobra siyang sipsip sa vitamins and minerals. Sobra siyang solid, kaya marami siyang benefits. Pwede makatulong sa weight diabetes. Ang dami niyang vitamins. Tinangga siya ng health factor. Matasa 36% sa daily requirement. Copper, manganese, magnesium, phosphorus, and acids. Ang content niya may 6 pa siya. Pag sa vitamin, mataas na sa vitamin D3, may mataas na sa vitamin B, 16%, at antioxidant.
1 ounce serving of mani. Ang dami mo na makukuha vitamins and minerals. At maganda sa mani sa may diabetes. Mababa yung glycemic index. 13 na monthly. So mababa glycemic index. Lalo ng ganun. Walang mantika, asukal, at asin. So pwede siya sa diabetes ay 1 serving. Mga 20 pieces, 28 pieces. Mga ganun lang kapote ang kapatid nyo. Marami po tayong nilagang mani. Ayun po. Kapag merienda na po tayo, ang iba naman po ay bibili po natin sa ating pong mga kapitbahay. Ayun po. At may natira din pong konti para kainin naman po ng mga kasama ko po dito sa bahay. Ayun po. Ito po yung bibili po natin. Ayun po, nakaplastic. Dalawa lang po yung kapitbahay namin, yung kapatid ko po at saka yung nanay ko po. Dito sa compound po namin, may natira pong konti para pakainin po naman nila yung mga kasama ko po dito sa bahay, si Mrs. at saka yung mga anak ko po. Bilhin na po natin at dalhin na po natin ito sa ating mga kapitbahay, bigay po natin. Mag-share po natin po sa kanila. I-share po tayo ng maning nilaga, yan po, marami po yung nilaga po natin mani. I-share po natin sa ating po kapitbahay. Yung nanay ko po, yan. At yun po yung kapatid ko po, nakasama po ng nanay ko. So, share po tayo ng nilagang mani.